Istorya po, may isang tao na ang nakakabit na titulo sa kanyang pagkatao, siya yung pinaka-kuripot na taong nabuhay. Sobrang kuripot siya dahil pagka nag-aalmusal siya o kumakain siya ng oatmeal, hindi niya iniinit, malamig yung oatmeal niya. Kasi sabi niya na sayang lang yung gas pag magpainit pa, gastos pa. May isang pagkakataon na may anak siyang lalaki at yung anak niyang lalaki nagkasakit. Pero dahil sobra nga siyang kuripot, hanap siya ng libreng paggamutan para maipa-check up yung kanyang anak. Sa sobrang tagal ng paghahanap niya ng libre na gamot at doktor at ospital para tignan yung kanyang anak, kinailangan na nung natignan na ng doktor, nung nakakita siya ng libre, yung paa ng kanyang anak pinutol, kailangan putulin dahil naging malubha na yung kanyang kalagayan. Sobrang kuripot po ng taong to. Ang pangalan niya si Hetty Green. Siya ay nabuhay nung matagal ng panahon, 1916. Pero hanggang ngayon alam yung istorya niya kasi nung namatay si Hetty Green, nag-iwan siya ng malaking kayamanan. 1916, ang iniwan niyang pera, naiwan niya dahil namatay siya, hindi naman pwedeng dalhin yung pera, di ba? $100 million. Wow, ang laki, di ba? $100 million noong 1916, and yet, hindi niya nagamit ito ng mahusay nung siya'y nabubuhay. Maraming nagsasabi, sayang. Sayang yung kayamanang tinaglay ni Hetty Green. Sayang at hindi niya na gamit ng gusto. Ngayong umaga po ay sa panimula po ng taon natin, ang ating tatalakayin ay patungkol sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano na nakatira sa Efeso. At dito sa pangunahin po sa tema ng liham na ito ay yung paglalahad sa atin ng Diyos ng kayamanang taglay ng bawat isa sa ating nakipag-isa kay Kristo. Maring sabihin nyo'y sayang yung kay Hetty Green, sukdulan pala ang kanyang kayamanan. Pero namatay siyang parang ang pobre-pobre niyang namatay. Napakaganda po ng pag-aaralan natin sa panimula ng taong ito. Sapagkat pupuntahan natin yung kayamanang espiritual na ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat ng kayamanang espiritual pinagkaloob ng Diyos sa atin. At pangit naman isang araw, pag tayo ay haharap na sa ating manlilikha, sabihin gano'n ng Lord sa atin, ba't naputol yung paa ng anak mo? Hindi mo alam, yung yaman na taglay mo. Bakit kumakain kang malamig na oatmeal? Hindi mo alam, ang dami mong pagpapala. Bakit ang pamumuhay mo ay ganyan? Samantalang, hindi mo ba alam kung paano ka biniyayaan ng Diyos ng kanyang Espiritu upang nang sa ganon, bawat isang may taglay na Kristo sa kanyang buhay ay makapamuhay ng isang buhay bilang isang anak ng Diyos. Katunayan, kung hahatiin mo nga yung buong libro o yung sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, yung chapters 1 to 3 ng sulat na yan ay patungkol dito sa ganitong katotohanan, yung kayamanan ng bawat isa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At yung sa chapters 4 to 6, anim na chapters lang po yung Ephesians. Kaya hopefully bago tayo mag-anniversary ngayong taon, our 21st, ang alam ko 22nd o 21st, basta bago tayo mag-anniversary ngayon, alam natin yung kayamanan taglay natin. Okay ba doon? Okay po ba doon? Kasi 1992, di po ba? No, 1992. Ngayon 2013. 21. So, malinaw na tayo doon.
So, meron po tayong kayamanang spiritual na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang pangalawang parte ng pag-aaral po natin sa Efeso, ito'y himukin tayong ipamuhay natin yung buhay Kristiyano dun sa kaparaanan na sa yaman, taglay natin, binigay sa atin ng Diyos. Panalangin po natin na sa pagbuklat natin ng sulat ni Pablo na ito, mabuksan po yung ating mga puso't isipan sa taglay nating yaman dahil kay Kristo at maisabuhay natin ito. Ulitin ko po, tayong mga mananampalataya ay mas mayaman kay Hetty Green. Hindi natin kailangan mabuhay ng isang dukha. Tayo ay binigyan ng Lord dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo ng lahat ng kayamanang spiritual. At ang panalangin natin ngayong taon, maipamuhay po natin itong biyayang ito na binigay ng Panginoon sa atin. Gaya nga na nabanggit ni Pablo sa mga taga-Epeso, wag nawa mabaliwala ang kagandahang loob ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Maranasan natin ngayon, makita natin yon, lumaganap yun sa ating buhay at sa manner po ng practical living natin sa pang-araw-araw natin habang tayo ay nakatapak sa lupa, habang tayo nakipag-ugnayan sa ating mga kapwa-tao. Makita yung pagiging spiritual po natin. Maaari po bang imbitahan kayong tumayo at basahin po natin yung Efeso. Umpisa po tayo sa chapter 1, verses 1 to 3. Sabay-sabay po nating basahin. Mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos. Wala ba? Nandyan yun. Ayan, okay. Okay, ulit. Ha? Kaya pala, walang nagbabasa, ako lang. Verse 1, mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Pagpalain mo ang iyong salita at gawin mo makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Abutin mo kami, Diyos, ayon sa aming mga pangangailangan. Mangusap ka sa amin. Salamat po. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay? Ayan, nakita na. Okay? Sino, sabing gano'n, mula kay Pablo. Ngayon, sino ba si Pablo? Si Pablo, marahil kilalang-kilala na natin dahil last year, kinuha natin pinag-aralan natin yung 1 Corinthians at si Pablo din, yung nagsulat niyan. Pero konting review po, si Pablo, siya po ay isang Israelita na galing sa tribo ng Benjamin. Ang dati niyang pangalan ay Saul. At ngayon ay binago ng Panginoon, naging Pablo. No? May naalala ba kayo dun sa tribe ng Benjamin? Yung pinaka-familiar na Saul doon? Diba? Yung unang hari ng Israel, si King Saul. Marahil masyadong believe yung magulang ni Saul, ni Pablo, kay Haring Saul. Kaya yung anak nila, nung nagkaroon sila ng anak, ay pinangalan nilang Saul. Ngayon, etong sulat niya sa mga taga-Epeso, makikita din natin kung gusto niyo magkaroon ng background ng Ephesians church, yung simbahan o yung iglesia sa Efeso, basahin niyo yung Acts chapter 19. Yan, kompleto yung paghahayag ni Lucas nung kasaysayan papaano na itatag yung simbahang yan.
Meron ding binanggit dun sa Acts chapter 18 at sa chapter 20. So marami tayong matututunan dito kapag binasa natin yung Acts. So maraming nagsasabi 53 AD nung nagturo si Pablo sa Efeso. At pagkatapos ng unang pagtuturo niya, hindi naman siya nagtagal. Second missionary trip o journey ni Paul yun. Hindi siya nagtagal, umalis agad siya. Pero after 2 years, bumalik uli si Pablo doon sa Efeso. At sa kanyang pagbalik, yung third missionary journey niya, 3 taon siyang nanatili sa Efeso. At siya araw-araw ay nagturo doon sa mga mananampalataya doon. Etong lugar na ito, sa Efeso, dito nakalagay yung dambana ni Diana. Si Diana ay isang Diyos-Diyosan at dun sa kanyang dambana, actually, mayaman yung lugar na yon kasi depository siya, parang yung mga alahas o yung mga kayamanan ng tao ay dinadala doon para ingatan. Kaya nga, itong sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, binibigay sa kanila yung kayamanang taglay ng bawat isang nakipag-isa kay Kristo, ay may reference doon sa context o yung cultural setting doon sa Ephesians nung panahon na yon. So pagkatapos nung 2 taong pagtuturo ni Pablo dito sa Efeso, umalis uli siya at ngayon after 10 years, sumulat si Pablo sa kanila. Ito nga yung sulat na yon. At sa pagsulat ni Pablo, maraming nagsasabi ito'y kabahagi ng kanyang tinatawag na prison epistle. Siya po ay nakakulong sa mga pagkakataong ito. Dito sa sulat na ito, mapapansin natin yung pagiging mapangalaga ni Pablo dun sa kalagayang spiritual ng mga tao. At nakita natin na siya ay responsable sa kondisyon nilang spiritual. Ninanais niya na bawat isa sa kanila ay lumago at maabot nila yung taglay na plano ng Diyos sa kanilang spiritual maturity. Alam niyo po ba, ang mga Kristiyano ay, nung nagsimula silang kumilala kay Kristo, ay para silang baby. Bagong panganak. Pero hindi po sila nagiging baby forever. Tignan niyo yung katabi niyo. Bonjing ba? Hindi baby forever, di ba? Nung last year, baka wala pang bigote yan. May bigote na. Di ba? Last year, lumalaki yung mga bata, di ba? Ganon din yung buhay spiritual natin. Hindi tayo wag tayong pumayag na manatiling mangmang. Lalo na sa salita ng Diyos. Lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, dito makikita natin yung tama, yung pahayag ni Pablo na siya ay apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang doon sa kanyang salita, maging doon sa kanyang ginagawa, mapapakita dito kung gaano siya ka-responsable. Paano siya mangalaga ng kalagayang spiritual ng mga mananampalataya doon sa lugar na yon. Sa Efeso, doon sa Acts or Gawa, chapter 19, dito nung unang nag-umpisang magturo si Pablo, yung sinabi kong 2 taong tuloy-tuloy siya nagturo. Alam nyo ba ang unang tinanong niya sa mga taga-Efeso? May mga nag-share na sa kanila ng salita ng Diyos. Nandoon si Priscilla, yung mag-asawa, si Aquila. Nandoon sila at marami pang mga lingkod ng Diyos. Iniwan si Pablo para mag-share sa kanila ng salita ng Diyos. Nandoon din si Apollos. Pero nung nag-umpisang magturo sa kanila si Pablo, ang unang tinanong sa kanila ni Pablo, yung natanggap ba ninyo ang Santong Espiritu nung kayo ay naniwala? Yun ang unang tinanong ni Pablo sa kanila kasi papansin natin, pag binasa natin itong buong Ephesians, na yung spiritual blessings na ibinigay ng Lord sa atin, ay nasa-channel yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So may relevance yan doon. At dito sa Efeso, napakasukdulan yung milagro, kababalaghang, kapangyarihang pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo. May mga iba nga, yung handkerchief nila, yung panyo, pinapahid nila kay
kay Pablo. At yun, dinadala nila sa may sakit. Alam nyo, nangyari sa may sakit ay gumaling yung may sakit. Although, sa panahon natin ngayon, may mga iba, may gumagawa ng ganito. Pero, kung ang Biblia ay interpret mong tama, nung sinalaysay ito ni Luke, ito ay hindi niya piniprescribe na gawin ng maraming mga mananampalataya. Dinidescribe niya lang kung ano nangyari noon. Kaya nga, may mga iba ngayon gumagawa pa ng ganitong mga bagay. May nabasa ako, isang kaibigan ko, sabi sa kanya nung isang pastor, magbigay ka dito at dahil nagbigay ka, papadalang kita ng tela. Itong telang ito ay pinanalangin namin ng 1 buwan. At pagkatapos na buksan yung sulat at nakapagbigay ka, yung telang to ilagay mo sa kung saan mo gusto. Parang pampaswerte. Ngayong bagong taon, parang walang pinagkaiba to dun sa mga binibenta sa Ungpin. Ito pang pabuenas. Ang dami, gumaganon pa yung iba kumakalembang, yung pampabuenas. Hindi po, hindi ganun yun eh. Yung, kagaya ng pagkakataong ito, yung milagrosong panyo ni Pablo, ito po ay dinidescribe, hindi po piniprescribe to ng salita ng Diyos na mula ngayon yan yung gagawin nyo. Kaya kung may sakit kayo, ipahid nyo kay pastor. ilagay nyo sa may sakit. Hindi po, ang Diyos pa rin ang source po ng lahat ng bagay. At dito rin, yung kwento, yung pangyayaring spiritual na kaya nga masyadong milagroso yung pangyayari dun sa Efeso. Dito yung mababasa natin yung 7 anak ni Siba. Siba. Utal ako, nabubulol. Ginaya niya si Pablo. Nakita nila si Pablo nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Kaya sila, nung may nakita silang tao na inaaniba ng masamang spirito, ay pinanalangin nila to. Ang sabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka, sabi nila dun sa masamang spirito. Nagalit sa kanila yung masamang spirito at binugbog sila. Umuwi silang, hindi naman nagkaroon ng katugunan yung kanilang ginagawa. Masyadong makapangyarihan ang pagkilos ni Pablo dito sa Efeso. Kaya nga, miski yung business, number 1 business noon, yung paggawa ng mga idol, naapektuhan dahil sa pangangaral ni Pablo. Imagine ko nga, it was a very powerful 2-year teaching ministry ni Pablo that impacted the lives of people. Enough for them to change. No? Nakita yung pagbabago sa kanila. Kaya nga, nung mga libro, ng mga tao doon na naging mananampalataya, pero nung una, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Nung tinurn over nila to kay Pablo para sirain, sunugin, alam nyo ba ang halaga ng lahat ng mga gamit nilang naipon sa mga ganitong gawain? Umabot ng 50,000 silver, 50,000 pilak. No? So, ganun kalaki yung halaga. Kaya nga, dahil sa naapektuhan yung business nila, kasi business din yan eh, nagalit yung si Demetrius at gumawa sila ng saysay na mali tungkol kay Pablo, kaya nagkagulo dun sa Efeso. At dun nga nakita yung pangangalaga din ng mga mananampalataya kay Pablo na para wag masaktan si Pablo, hindi na nila pinatuloy si Pablo doon sa kaguluhan. At sila na yung nagsama-sama para may ayos yung kaguluhan. At tinulungan sila ng town clerk para maging mapayapa yung mga tao. At sinabihan niya si Demetrius, kung may kaso ka laban dito, ilagay natin sa tamang korte yan at wag dito magkakaroon tayo ng kaguluhan. Kaya nga, kinikwento ko itong mga ganitong backgrounder kasi sa loob ng 6 na buwan, marahil, ay pag-uusapan natin yung tungkol sa Efeso. At least may background tayo sa isip natin kung ano yung nangyayari dito sa lugar na to at kung gaano yung pagkilos ng Diyos sa mga mananampalataya dito.
At gusto ko ding ipagpauna sa inyo na maraming mga salita dito sa sulat ni Pablo na ginamit niyang paulit-ulit, kagaya ng salitang biyaya. 12 times niyang ginamit ito. Sa ibang Tagalog translation, yung biyaya ay kagandahang loob. Pareho yan. Biyaya, kagandahang loob. 12 beses ginamit ni Pablo yan. At yung in Him or in Christ o kay Kristo, ginamit niya ng 27 times kasi gusto niyang dalhin ng buong linaw sa bawat isa sa atin na kung meron mang taglay na kayamanang spiritual tayo, hindi yan sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Kaya nga walang isang tao ang dapat magbuo ng simbahan ayon sa kanyang plataforma, kundi magbuo siya ng simbahan ayon dun sa agenda ng Diyos. Nang gawain ng Diyos ay dapat ginagawa sa kaparaanan ng Diyos, hindi yung naitsapwera ang Diyos dun sa kanyang simbahan. Kasi lahat ng pagpapalang spiritual, nilinaw niya, ito ay dahil sa Diyos, kagandahang loob ng Diyos. Dun sa pagbati, pansin niyo ba dun sa pagbati sa mga hinirang ng Diyos, sa English, ang word na angkop dyan, yung word na saint. Saint. Ngayon, sa panahon po natin, kakaiba yung connotation natin ng saint. Sa atin, pagka saint ka, rebulto ka na. Kaya nagalit si Mami Pacquiao Galit sa mga pastor. Dahil gusto niya pumunta sa Rome, dahil ika-canonize. Yung si Pedro Calungsod, walang pera daw si Pacquiao. Kaya nagtampo siya, kaya nagalit sa mga pastor. Naloko ako ng mga kalaro ko sa basketball. Pastor, hinahanap ka ni Mami. Sino Mami? Mami Junisha, galit na galit sa inyo. Sabi ko, wala akong kinalaman dyan. Pero, yung word na saint, hindi yun ang ibig sabihin. Ang saint po, sa simpleng salita, ito ay sino mang tao na nagtiwala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil sa kanyang pagtitiwala, inilipat siya ng Diyos mula sa kadiliman at dinala siya ng Diyos tungo sa liwanag ng kanyang kaharian. Naging banal sila, naging hinirang sila, hindi dahil sa kanilang mabuting gawa, kundi dahil sa kabanalan ng Diyos na pumili at tumawag sa kanila. Naalala niyo yung istorya ni Moses nung siya ay kinatagpo ng Diyos dun sa burning bush? Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, remove the sandals from your feet. Tanggalin mo yung iyong sandalyas, Moses. Because the ground that you're standing is holy ground. Yun, naging banal yung lupa. Dahil nandoon yung presensya ng Lord. At ganun din ang nangyari sa ating mga mananampalataya. Naging hinirang tayo, naging santo o saints tayo, hindi dahil sa kagandahang loob ng pansarili natin, kundi dahil sa pagtitiwala natin kay Kristo, hiningi natin sa Kanyang patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng ating karumian. Nung sandaling nagdesisyon tayong ganun, kung nagdesisyon man tayo, tayo ay nilinis ng Panginoon. At yung presensya ng Diyos sa atin, we are now the temple of the Holy Spirit. And because of that, yung Word of God, si Paul dito, patuloy ang paggamit niya ng salitang saint, referring hindi dun sa mga patay, kundi sa mga mabuhay. O nandiyan si Santa Imelda, nakaupo. Buhay ang sinasabi dito ni Pablo. Kasi ginamit niya to siyam na ulit dito sa Ephesians. Lahat ng mananampalataya ay may Santong Espiritu at dahil dito sila ay hinirang ng Diyos. Saints, may problema ba tayo doon? Kaya nga si Paul, sabi ko kanina doon sa Acts chapter 19, nung nag-umpisa siyang magturo sa mga taga-Epeso, tinanong niya, tinanggap niyo ba ang Espiritu nung nanampalataya kayo? Kasi lahat, yan yung panimula ng pagbabago sa ating buhay. Ang tao, we are genetically predisposed to sin. Wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayanang mapagtagumpayan natin yung kasalanan. But praise the Lord, binasag ng Lord.
Yung genetics nating mahulog sa kasalanan sa pagbibigay sa atin ng banal na Espiritu. At dahil dito, pwede tayong makapamuhay na may kabanalan. Walang sino mang Kristiyanong perpekto. Si pastor, hindi perpekto. Pagka tumira ka sa amin, baka mami, ma-stumble ka sa akin. Ganyan mo si pastor, tawa ng tawa sa loob ng bahay. Biro ng biro kung sino man. Walang perpekto. But we are called hinirang ng Diyos because the God who called us is holy. And we are that living temple of the holy God. Yung lugar nga, nung panahon ni Moises, sabi ng Lord, remove the sandals from your feet, Moses, for the ground you're standing is holy. For where the presence of the Lord is, that is holy ground. At tayo, we carry Holy Spirit within us. We are the temple of the Holy Spirit. And because of that truth, ang tawag sa atin ng Biblia, yan yung sinabi ng Biblia, we are saints, hinirang ng Diyos. Pangunahing tema ng Epeso, dito naglaro yung buong sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, yung pagpapala ng mga mananampalatayang spiritual. Lahat tayo ay may kayamanang spiritual at yan ay resulta ng pakikipag-isa natin o ugnayan natin kay Jesus. Kaya ang tanong, if you have a relationship with Christ, then you are full of spiritual blessings. If you have a relationship with Christ. Makakasagot niyan, tayo lang naman eh. Kasi hindi naman ibig sabihin, porket umaattend ka ng church, meron ka na nga eh. Tama ba? Hindi ko alam. May mga ang nasa puso nyo eh. This is our personal decision. Okay ba? Okay ba doon? Maaring napilitan ka lang ng nanay mo eh. Galit yung tatay mo dahil, Sunday ngayon dapat pumunta ka sa church. Nakasanayan mo, maliit ka hanggang lumaki ka, nasa church ka dapat eh. Nandoon ka sa issue ng dapat, nasa church ako, pero yung relasyon, wala pa eh. Nawa ang hamon ko sa bawat isa sa atin, maging sino man tayo. Wag matapos ang mga pagkakataon ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Wag matapos ang araw na to na hindi tayo mahamon sa ating puso, sa ating buhay. Ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kahapon po may dumalaw sa aming bahay. Sabi nila, Pastor, nag-aalala kami sa iyo. Bakit ka ako? Kasi tagal mo kaming hindi pinuntahan at baka ikaw ay may sakit, nakaratay sa banig ng karamdaman. Sabi ko, hindi ho, kagaling ko lang ng basketball. Pasensya na ho, kung hindi pa ako nakakapunta sa inyo. Wala po akong sakit, kaya lang sabi ko yung schedule ko po ay napuno. At nagsimula sila magkwento. Nakakatuwa yung paano ikwento, yung mga pagbabagong ginawa ng Lord sa kanila. At habang nagkikwento yung bawat isa, paano binago sila ng Panginoon. Dito nakita ko na totoo yun eh. Ang tunay na pagbabago, ang tunay na buhay nangyari sa atin nung moment na kinilala natin ang Panginoon. Maring iba hindi pa natin alam kung ano tong mga nangyaring ito, pero nawa sa tulong at biyaya ng Panginoon, maipaliwanag po natin kung ano yung mga kagandahang nangyari sa atin dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Sabi nung isa, siya ay 3 asawa noon. Pastor, pero binago ng Lord. Isa na lang. Siya ay adik noon. Biniyaan ng Panginoon, binago ng Lord. Ngayon, hindi na. At yung kanyang perang sinasayang, ngayon ay ginagamit pa niya sa pagpapawang gawa. Napakabuti. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon at yan po yung isang bagay na maaasahan natin dahil tayo ay hinirang ng Diyos. So, 3 bagay po ngayong umaga ang gusto kong dalhin sa inyo. Dahil sa verse 3 at sa verse 2 ng chapter 1 ng Epeso, number 1, ang pinagmulan ng pagpapala natin. Gusto kong maging malinaw tayo dito sapagkat ang salita ng Diyos ay malinaw. Ang pinagmulan ng pagpapala ay Diyos. Okay? Pangalawa, ang pagpapalang ito ay spiritual.
Gaano ba kahalaga yan? Mamaya, matignan po natin. At ang pangatlo, ang pagpapala ay makalangit na pagpapala. So, dun muna po tayo sa unang puntos. Ang pinagmula ng pagpapala ay Diyos. Sabi dun sa verse 2, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesus. At dito sa Efeso, maraming mga talata po dito na patuloy na nagsasabi na ang lahat ng pagpapalang ito ay natamo nga natin at ang pagpapalang ito ay galing sa Diyos. Sa chapter 1 verse 7, sabing ganun, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganong kadakila ang kanyang kagandahang loob. So tinubos tayo ng Diyos. Ito yung galing sa Diyos, pagpapalang galing sa Diyos. Tinubos tayo at pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Gandang pumasok ang bagong taon. Tataglay natin yung kapatawaran ng Diyos. Biro nyo kung every year ang dami nating kasalanan at ngayon 2013 carry over yung kasalanan natin 2012. Hirap ng buhay noon. Siguro ang bigat-bigat na ng buhay natin ngayon. But praise God, lagi po tayo ay sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga dun sa chapter 2 verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sana yun nga yung prayer ng bawat isa sa atin na makita natin yung kasaganahan, yung kagandahang loob ng Diyos na patuloy na naghahari sa ating buhay. At sa tuwing nang makikita natin to, ma-recognize natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. I believe magkakaroon to ng impact sa ating pananaw sa Diyos No? Pag nakita natin ang bait-bait ng Diyos sa atin, magiging mabait din tayo sa Diyos. Magiging mas matapat tayo sa Diyos. Magiging mas mapaglingkod tayo sa Diyos sapagkat isang bagay na napakaganda yung paglingkuran natin siya. Sa chapter 1 verse 18, yung mga pagpapala ay mula sa Diyos to. Sabing gano'n, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. May inaasahan tayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilian niya para sa kanyang mga banal, para sa atin. Maganda ang plano ng Lord sa atin na maging bukas ang mata natin that we will have no other plans but God's plan. Wala tayong gustong ipursigi sa ating buhay maliban malaman natin yung kalooban ng Diyos at gawin natin yung kalooban ng Diyos. Sa chapter 3 verse 16, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So lahat ng mga pagpapalang ito, gustong linawin sa atin ni Pablo at nawa maging malinaw sa atin, ito'y galing sa Diyos. Sabi nga dun sa Ephesians chapter 2, yung kaligtasan natin, by faith we are saved, no? By grace. No one can boast. Walang sino man ang pwedeng mapagmalaki. Isang malaking kalungkutan kapag ang isang Kristiyano, maituring ng mga judgmental tayo. O mayabang tayo. O yung mapanghusga tayo sa kapwa. Kasi yung biyaya ng Diyos, habang nakikita po natin yung nagiging effective sa ating buhay, mas lalo tayong nagiging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Mas lalo natin nakikita yung lahat ng mga nangyari sa atin, miski pagbabago. Hindi po ito manufactured natin sa ating sariling lakas. Kundi po ito ay isang biyaya galing sa Diyos. Kaya nga, sa chapter 2 verse 4, sabing ganun dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. So lahat ng ito ay galing sa Diyos. Miski yung habag ng Diyos, yung mercy ng Diyos. Alam niyo ba yung mercy? Dinefine yung mercy dun sa grace. Yung grace daw, yung
hindi natin karapat-dapat na tanggapin, binigay ng Diyos sa atin. Yung mercy naman, yung parusa natin sa kasalanan natin, karapat-dapat tayong maparusahan, pero hindi binigay ng Lord sa atin. Kaya isang malupit para kay Jesus na karanasan, yung makita niya yung isang Pariseo sa templo ay nakatayo. Papasalamat. Salamat, Panginoon, di ako kagaya niya. Ako'y ayuno. Ako'y nagbibigay ng aking kapo. Ito, wala. Hindi ganun eh. Kapag ka nakita mo yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa iyo, mas lalong nadodro ka sa Lord at mas nakikita mo ngayon yung habag ng Diyos sa iyo, yung biyaya ng Diyos sa iyo, at mas nawawala sa pananaw mo yung mga pagkakamali ng maraming mga tao, no? Sa paligid mo. Yung minsan, di ba, lalo na sa mag-asawa, nag-uusap sa loob ng bahay. Di ba? I hope magaganda yung relasyon natin. I hope yung mga mag-aasawa, nag-uusap kayo lagi. Baka hindi na kayo nag-uusap. Mag-usap tayo para wag tayong mapagod mag-usap. Usap-usap lang. May mga plano, may mga desisyon na gagawin. Sa tampuhan at kasiyahan, usap-usap. Importante yung pag-uusap, di ba? Di ba? Pagka sa mag-asawa kasi minsan, kung mapapabilis minsan yung usapan, mabilis yung sisihan. Kasi sanay na ikaw kasi. Di ba? Pag-aralan natin, tatalakayin natin yan dadaanan yan Isa sa mga practical living na tinuturo ng Lord sa atin, dahil sa kayamanan ng Diyos na nananagana sa ating buhay, apektado yung relasyon ng mag-asawa, apektado yung relasyon ng anak sa magulang, apektado yung relasyon ng boss sa mga empleyado, apektado lahat yung relasyon. Ito yung kagandahan loob ng Diyos sa atin, at nangyari yan dahil bawat isa ay nakikita, nadadama yung habag ng Diyos sa kanyang buhay, yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Mababawasan yung mga kulubot ng ating noo, yung galit na wala namang kwenta, galit, ang yabang natin sa ating mga sarili kapag nakita natin kung gaano kayaman, gaano kabiyaya, gaano kahabag ang Diyos sa atin. Okay? Sa chapter 3, verse 8, ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos, sabi ni Pablo. Gayunman, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatang ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga hintuil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Bago i-reveal ng Lord kay Pablo itong mga bagay na ito, unang nakita ni Pablo yung kanyang sarili, na siya sa harapan ng Diyos ay walang pwedeng ipagmalaki. Pinakahamak siya sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Isang bagay na makikita nating totoo sa buhay ng mga taong lumalakad ayon sa patnubay ng Espiritu. Lumalakad ayon sa katotohanan na ang yaman ng Diyos ay nasa kanila. Nagkakaroon sila ng security sa kanilang sarili. At nakikita nila kung sino sila sa harapan ng Diyos. Okay po ba doon? Purihin ang Diyos sa verse 3. Punta na tayo dun sa verse 3. At dito, titignan natin, yung pagpapalang binigay ng Diyos sa atin ay pagpapalang spiritual at pagpapalang makalangit. Sa verse 3, sabi ganun, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat. Gusto kong pansinin nyo, lahat. Pag sinabing lahat, may kulang pa ba? Lahat nga So wala na. Lahat ng pagpapalang spiritual. Ito yung uri ng pagpapala. Pagpapalang spiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yung ugnayan natin kay Kristo, yung pakikipag-isa natin kay Kristo, ito yung dahilan kung bakit tayo ay binuhusan ng Diyos ng lahat ng pagpapalang spiritual. Hindi lang mga core leaders, hindi lang pastor, hindi lang worship leaders, hindi lang pastor, hindi lang kung sinong mga quote-unquote mga leaders sa simbahan, kundi tayong lahat na nagtiwala kay Kristo, tayo ay binigyan ng lahat ng pagpapalang spiritual at makalangit. So kung kinilala mo si Kristo, pare-pareho lang tayo sa harapan ng Diyos.
Ang pagpapalang ito ay spiritual. Kaya nga dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, mababanggit dito ng maraming pagkakataon yung patungkol sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. No? Kasi siya yung daluyan, ang banal na Espiritu, ang daluyan ng lahat ng pagpapalang spiritual. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, natanggap nyo ba ang banal na Espiritu nung kayo'y naniwala? Tinanong, kasi yun lang yung avenue para tanggap natin to pagpapalang spiritual. Nandiyan yan sa Gawa, chapter 19, verses 1 and 2. Sabing ganun doon, habang, ito yung paglalahad ni Lucas, no? Habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang siya'y nakarating sa Epeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, ito yung tanong ni Pablo sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Kasi ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin, lahat ng pagpapalang to ay pagpapalang spiritual. Kaya nga dun sa Romans chapter 8 verse 9, sabing ganun, ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, mananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, gusto kong linawin sa bawat isa sa atin, the moment we accepted Christ as Lord and Savior, we become the temple of the Holy Spirit. Tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. At bawat isa sa atin na may taglay ng Espiritu ng Diyos, yan yung patotoo na tayo nga ay kay Kristo. Amen po ba doon? Amen. May kausap pa po ba ako? Okay. Baka nagmamadali din kayo. Baka may ililibing din kayo, ha? Alam ko, konti lang kami pupunta kasi maliit lang ang sasakyan namin. So sa verse 15 ng Romans chapter 8, sabi ni Pablo, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Nakuha niyo po yun? May Espiritu tayo. Kaya nga, ang isang Kristiyano, dahil sa Espiritu na meron ka, miski pala yung, 2013 na naman, ano mangyari sa 2013? Yung mga pagkatakot, pagkabalisa, antimano, napagtatagumpayan natin. Kahit yung the greatest warrior that ever lived, sa pagkakataon na kinilala niya si Kristo, yung worries niya would be a thing of the past. Kapag pinagtiwalaan niya yung Panginoon. Ngayong taon to, ang daming mga pagbabago, nakakatakot. And sabi ng iba, hindi ko alam kung ano mangyari ngayong taon. Maaring hindi maganda yung last year natin. Can we look forward to this year? Yes. Do we have good hope for this year? Yes. Do we have a bright future ahead of us? Yes. Bakit? Kasi God has a plan for us. And we receive the Holy Spirit not to make us afraid of fear of life, fearful of life, but to make us very strong in life. Kaya nga, sabi dito ni Pablo, kung papansin nyo, dahil may Espiritu Santo tayo, hindi tayo natatakot eh. Bagkus nagkaroon tayo ng pribileyo, makatawag sa Diyos Ama. We can cry out, God! Di ba? We can pray to the Lord. May binigay sa ating connection ng Lord. The Holy Spirit would help us. Sabi nga dun sa Romans chapter 8, hindi ko na ilagay dyan, pero the Holy Spirit would even help us when we pray. Di ba? May mga pagkakataon na hindi na natin alam kung nalilito man tayo, tatakot na tayo kung paano mag-pray. Even at that point, God can meet us because the Holy Spirit can help us pray. Amen po ba doon? Kaya sabi nga kung
masuri lang po natin yung binigay o kung ano yung meron na tayo ngayon kay Kristo, wala pong pagkakataon para sa pagpasok ng taong ito, 2013, pumasok tayong lugmok, malungkot, kundi papasok po tayong masaya, maligaya. Last year, nadagdagan po yung sakit ko eh. Karoon ako ng arthritis eh. Hindi dumire-diretso yung kamay ko dahil ang sakit eh. Pero ngayong taon to, sabi ko sa Lord, salamat Panginoon. Napasok kahit nadagdagan yung maintenance meds ko. Masaya ako at malakas ako eh. Kapon, basketball pa ako eh. Diba? Wala tayong dapat ikatakot eh. Sa buhay, we carry the Spirit of God. At may mga pagkakataon na may mga pagsubok tayo, we can go to God and say, Father, Ama, Ama ko. My God, my Father. Diba? Ang yaman ng tatay natin. Grabe. Diba? And God can meet us in all our needs. Kaya nga sabi minsan ni Jesus, kayo huwag kayong matakot. Nakita niyo ba yung ibon? Hindi naman nagtatanim yan, pero kumakain. Tatawa nga ako dun sa mga ibon eh. Sabi ko, ang tatalino din ng ibon, alam nila kung saan may pagkain eh. Yung aso namin, nagtitira talaga ng pagkain yan para sa ibon. Kaya tuwing umaga, ang daming ibon dun sa amin. At, nakakatuwa. Pag nakikita ko yung mga ibon, nagkakagulo dun sa kainan ng aso namin na nakikikain sila dun. Naalala ko yung pangako ng Diyos eh, na talagang ang Lord marunong eh. Iski itong mga ibon na to, pinapatnubayan to ng Lord. Sabi ko, matalino, alam nila, hindi sila magagalaw sa bahay na to. Kaya yung ibang ibon, sinamantala naman. Nabay, nanganak dun sa likod ng aircon namin. Minsan nahulog yung anak, yung itlog na basag dun sa may malapit dun sa garahe. Ibig sabihin, ang Diyos, alam po ng Diyos kung, dahil may ama nga tayo eh, yung gagawin niya sa buhay natin. Hindi ba kayo excited noon, mabuhay? Kasama natin yung Diyos na biniyayaan tayong tawagin siyang Ama. Ganong kalapit, maging close sa Kanya, tawagin siyang Ama, at sa mga pagkakataon, pwede tayong tumawag sa Kanya. 24/7. Ano man sandali. God is so good. At ito yung patutuon natin na tunay nga tayo ay anak ng Diyos. So yung pagpapala ay spiritual at napaka-importante ito. Once we have spiritual blessings, aboy, lahat ng pagpapala ay tinataglay din natin. Maraming mga tao masyadong particular sa physical blessings, financial blessing. Parang buhay nila umiikot lang dun sa financial. Nagkalito-lito na, pumuti na yung buhok, isip, paano, pinansyal. Ang Lord magpo-provide sa atin eh. Katunayan, yung mga hindi nga nag-aalala, bigla nagugulat nila, na-bless na ba? Natapos na tong isang building na naman. Nagugulat sila dahil God is always in control. Gusto lang niya i-honor natin siya sa lahat ng ating ginagawa eh. May nakausap ako, sabi niya, Pastor, sikay ako ng sikay sa buhay, pagod na pagod ako, kakatrabaho. Wala lang, ganito pa rin. Sabi ko kasi may nakalimutan ka. May Diyos na tunay na pinanggagalingan ng pagpapala. Ibigay mong buhay mo sa Kanya, i-devote mo at hindi talo, hindi lugi. Hindi dapat manghinayang ng isang Kristiyano na pinaglilingkuran niya ang Diyos na Kanyang manlilikha. It is a pleasure. It is a joy forevermore to be of service to our God. Amen po ba doon? Ang pangatlong puntos, ang pagpapala ay makalangit. So, ang pagpapala, una, galing sa Diyos, mula sa Diyos, ang pagpapalang to ay spiritual. Pero dahil ang pagpapalang to ay spiritual, sakop na nito lahat ng uri ng pagpapala. At ang pangatlo, ang pagpapala ay makalangit. Alam nyo ba, ang buhay ng isang anak ng Diyos ay nakatuon sa langit. Although we are not so heavenly minded that we are no earthly good. Sa katotohanan, kung totoo tayong heavenly minded, we are earthly good. Matututunan natin yung magaganda at praktikal na bahagi ng buhay. Kaya nga, sabi dun sa Filipos chapter 3 verse 20,
Dahil ang langit, no, ito yung sentro ng buhay natin. Sabing ganun, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. So, hindi tayo Filipino citizens lang, kundi tayo ay heavenly citizens. Okay? Ngayong taong ito, may mga iba papasok, hindi lang dual citizenship, triple na. Ha? Filipino citizen, heavenly citizen, and senior citizen. Happy senior citizenship. So, hindi lang tayo, ano din tayo ha, mamamayan ng langit. May advertisement ngayon GMA, where you belong, that is where we belong. Si Nanay Silay, mamaya ililibing na namin, at tayo yung maglilibing sa kanya. It's good to note na pagkatapos ng mahabang buhay dito sa lupa, may inaasahang buhay na walang hanggan. Kaya hindi ko ini-expect na pagpunta doon sa Cavite ay nag-iiyakan hanggang ngayon yung mga mahal sa buhay ni Nanay Silay. At ako inimagine ko na sila ay naggagalak sapagkat nauna sa kanila si Nanay Silay doon sa langit kung saan nandoon yung presensya ng Panginoon. Pangalawa, ang pagpapalang ito ay makalangit sa Luke chapter 10 verse 20. Sabing ganun dito, magalak daw tayo sapagkat tayo mismo, wala man tayong ID na pinapakita ngayon, ang pangalan natin nakatala sa langit. Lucas 10:20, ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyong masasamang spirito, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Okay? Kasama tayo sa listahan doon. Kung tayo nagtiwala kay Kristo, tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay mananampalataya ni Kristo, tayo ay pinatawad ni Kristo, ang ating pangalan nakalista doon sa langit. Okay? Although yung natutunan ng marami sa atin, chine-check ni San Pedro, wala pang nag-check na San Pedro doon sa roll. Once na kunin tayo ng Lord dito, antimano, yan yung rapture natin. Ayan yung mimimit natin ang Panginoon. Ang unang makikita natin si Jesus waiting for us. Amen? Excited ba kayo doon? Sabi mo ba? Kayo na muna, pastor. Pero magaling, iba sa inyo, yes ang sagot. Amen? Ako excited dun sa mga ganong katotohanan. Di ba? Kaya nga, ang isang Kristiyano, nagbabubble up dapat yung puso natin ng pasasalamat kasi tayo yung buhay na lubusang pinagpala. May pangako ang Diyos. Dito habang nabubuhay tayo, kasama natin siya. Tulungan niya tayo. Yung mga layo niya sa ating buhay, magkakaroon ng katuparan yan sapagkat tutulungan niya tayo. At pagkatas ng buhay natin dito, tatanggapin niya tayo dun sa kanyang presensya sa langit. Okay? And last, dahil sabi ni Sen, ewan ko ba't ganun si Sen. Last, ang puso't isip niya ay nakatuon sa langit. Colossus 3 verse 1, binuhay kayong muli nakasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit at kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya nga ang hamon sa atin, dahil ang pagpapalang ito ay makalangit, pagtuunan ng pansin natin yung mga bagay na makalangit. Amen doon? Huwag list, kundi priority ng buhay natin yung bagay na patungkol sa Diyos. Hindi po tayo matatalo doon. Alam niyo, may isang tao, ang pangalan niya si Waylon Prendergast. Kilala niyo? Nakatira siya sa Florida. Totoong storya nangyari. Si Waylon Prendergast, isang araw, nag-enjoy siya sa kanyang paglalasing. Inom siya ng ng alak, at nung siya ay lasing na, napag-isipan niyang magkaroon ng kakaibang trip sa kanyang paglalasing. Isipan niya magnakaw. So pinasok niya yung isang bahay at dumaan siya sa bintana at nakita niya may mga pera doon. Kinuha niya yung pera, mga alahas. At nung patakas na siya, sabi niya, kailangan pagtakpan ko yung aking identity. Walang dito, mga fingerprints, mahuli pa ako. Kaya bago siya umalis, sinunog niya yung lugar na pinagnakawan niya.
At bumaba uli siya, nakatakas siya, sumakay siya sa kotse niya. At ngayon, paikot na siya, pabalik na siya sa bahay niya. Gulat siya, nung malapit na siya sa bahay niya, nagkakagulo dun sa paligid. At habang palapit na palapit siya dun sa kanyang lugar, kita niya ba ba't may mga bumbero dito sa bahay ko? Doon niya nalaman, may nasunog yung bahay niya at may nanunog. At na-realize niya siya yun. Pinagnakawan niya yung sarili niyang bahay na hindi niya nalaman na sobrang kamangmangan dahil dala ng kalasingan. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, huwag tayong malasing sa mundong ito. Wag po. Huwag tayong mabulaga ng mga bagay sa sanlibutan. Baka mamaya nakawin ito yung tunay na kayamanan na binigay ng Lord sa atin. Mga totoong pangyayari sa buhay. Ang prayer po natin ngayong taon, magkaroon tayo ng isang masiglang pakikipag-ugnayan kay Kristo at maranasan natin na dahil sa ugnayang ito, ang dakilang Diyos nagbigay sa atin ng pagpapalang espiritual at makalangit na pagyamanin yung buhay natin. Maapektuhan ng katotohanan ito ang ating kaparaanan ng pamumuhay at mairanasan natin dahil dito sa gawain nating ito, sa mga pagkilala na ito kay Kristo, maranasan natin yung pinakamabuti at pinakamainam ngayong taon. We will have a wonderful year ahead of us because of Christ. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa masaganang biyaya mo na binuhos mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Nabalik po namin sa iyo ang kaluwalhatian. Panalangin namin, tulungan mo kami, turuan mo kami, gabayan mo kami, Diyos, na maunawaan namin ng lubos itong mga biyayang ibinuhos mo na nga sa aming buhay at makapamuhay kami na ayon sa katotohanan ito. Katagpuin mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. May communion po tayo. Maaari bang imbitahan si Brother Romy at si Brother Jay, tulungan tayong magpasa ng ating communion. Tawagan po natin yung worship team. Pangunahan tayo sa pag-awit sa Panginoon. At habang inihintay po natin ito, makipagsulit po tayo sa Diyos. Makipag-usap po tayo sa ating Diyos. At tanungin natin ang Panginoon, baka may mga nasasayang na biyaya sa ating buhay. At ngayong taong ito ay dali natin sa kanyang presensya at magkaroon po tayo ng magandang pagbabago ngayong taon. Salamat po. Pardon for sin and peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Great is
Thank you, Lord.